Hello everyone! Today is my third treatment day and we decided na ibigay sa inyo yung process on how you can avail the free cancer treatment sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Kasi like PGH, meron din itong free cancer treatment. Una ko muna ibibigay sa inyo is ay yung mga dapat yung i-prepare prior to getting an appointment, para at least kapag nagpunta kayo doon, well prepared kayo at hindi nyo na kailangan magpabalik-balik. So unang-unang dalhin nyo ay yung mga laboratory test nyo o yung diagnosis nyo. And then, magdala na rin kayo ng folder, long folder na kulay pink. Doon ilalagay yung mga files nyo. So, make sure na color pink ang dadalhin nyo. Now, for you to get the white ID card or yung tinatawag na patient identification card, it's either kung kayo ay may current oncologist na sa ibang hospital, pwede po kayo magtanong sa kanila if pwede nila kayo bigyan ng referral letter or yung letter of transfer para sa oncologist sa Amang kung may kakilala po sila. Or kung hindi naman po, I suggest na magpunta kayo dun sa OPD section ng Amang Rodriguez. Pwede po kayong mag-secure ng appointment doon para mabigyan po nila kayo ng initial consultation nyo. Doon pala sa mga files na dadalhin nyo, before I forget, kung meron kayong yung biopsy result, dalhin nyo po yun. Or kapag kayo naman ay naoperahan, dalhin nyo na rin yung operative record nyo. Dalawang klase yung appointment na makukuha nyo. Yung initial appointment, i-interviewin po kayo ng staff ng Amang pati ng MSWD. After ng interview, it's either bibigyan na po nila kayo ng treatment nyo or ng another consultation with the oncologist na po. Yung nangyari kasi sa akin, nung initial consultation ko, doon na rin agad yung free treatment ko inumpisahan, kasi po meron na po akong referral from an oncologist na affiliated sa Amang, kaya dire-diretso na po ako doon. Ito naman po yung mga step by step na mangyayari kung kayo naman ay merong regular na consultation. So unang-una, ang appointment slip na makukuha nyo, ipapakita nyo po yan doon sa may tinatawag nila na pasilyo. Malapit po yan doon sa pharmacy. Pagpasok nyo lang po doon sa gate ng OPD. Kapag naipakita nyo na po yung appointment slip nyo, bibigyan na po nila kayo ng number para maayos po yung numbering nyo. After that, kapag pinaakyat na po kayo sa 4th floor or yun sa tinatawag na Act 2, pupunta muna kayo dun sa may area kung saan kayo kukunan ng vital signs. After nyo kunan ng vital signs, papapuntahin na po kayo dun mismo sa Act 2 na rooms, and then dun na po yung dun na po kayo mag-aantay na tawagin yung number nyo para sa consultation. And then sa consultation ng doctor nyo, kapag kayo ay nakausap na, bibigyan kayo ng laboratory request kung sakasakaling kailangan nila yon, or kung kayo naman ay meron ng laboratory result prior na magpunta doon, pwedeng treatment na ang kasunod. So ang mangyayari niyan, bibigyan kayo ng tinatawag na chemo order ng doktor, pati yung prescription na kakailanganin nyo para makuha yung gamot sa pharmacy. After nyo pong makuha yung chemo order tsaka yung prescription ng doktor, pupunta muna kayo sa pharmacy sa baba. And then, yung pharmacy, bibigyan nila kayo ng charge slip. Ito naman yung dadalhin nyo for approval ng MSWD. Pupunta na naman kayo. Yung MSWD pala ay nasa kabilang building ng Amang. Magkatabi lang naman yon, so pwede nyo naman tanungin kung saang banda yon. Once na makuha nyo na yung approval ng MSWD at yung tinatawag na ledger, kasi inililista doon yung mga gamot at saka yung amount na nakuha nyo na,
that's the time na pwede nyo nang kunin yung gamot sa pharmacy. And I suggest na gawin nyo na to bago kayo umuwi so that hindi nyo na kailangan bumalik. Kasi on your treatment day, kailangan dala-dala nyo na yung gamot para maging smooth naman yung sa treatment day nyo. And then, kapag bumalik na kayo for your actual treatment day, kagaya nito, ang mangyayari ay after ng treatment, ibibigay naman sa inyo yung tinatawag na tagubilin. Yung tagubilin ay naglalaman nyo ng instruction kung ano yung mga dapat nyong i-take na gamot, kung meron man, or kung ano yung next appointment nyo for consultation the following schedule, or kung ano yung generally kung ano yung binili ng doktor nyo para sa inyo. I hope nakatulong ito. Kung meron man kayong tanong, comment lang kayo below and I'll try my best na masagot lahat ng mga yan. And if you're not yet subscriber to this channel, please subscribe now and click that notification bell para updated kayo whenever we upload new videos. And until my next one. Bye!